So, sa shoulder, merong 10 projection. Tatandaan lang natin is yung al, isap na. Wala palang isa up. Ngayon ko lang na, sorry. Al isap, CPA. Ayan, CPA siya. Tapos, 11:33:11. Okay? Yan yung tatandaan natin. Bakit? Kasi ito, mayroon siyang isang AP, meron siyang isang LP, meron siyang tatlong isap, meron siyang tatlong Clemens na minodify, meron siyang isang PA oblique projection, meron din siyang isang up, yung APA shell ni striker notch. Okay? Actually, dalawa yung APA shell eh. Isa kay Clemens, isa kay striker notch. Pero sinama ko siya dito para maging tatlo. Okay? Mamaya, explain natin. So, number 1 na agad tayo. Dito sa al-isa up, merong yung A, saka yung L. Ayan. Okay? Si A is yung rotator cuff series. Pagka ganyan, AP ng shoulder, tandaan mo na yung yung jelly. Yung pagka naka-external rotation, greater tubercle makikita mo. Pagka naka-internal rotation, lesser tubercle yung makikita mo. Yun lang yan. Itong mga to. O pag neutral, o wala ka rotation, 45 yung epicondyles mo, 45 degrees sa IR. Tapos makikita mo, greater tubercle, pero superimpose nung humeral head. Pag naman external rotation, yung epicondyles mo, yung epicondyles yung ito yung line dyan, yan. Paano yun nakita? Drawing ko pa ba? So, yung epicondyles mo, ito yung buto mo, ayan. Ito yung elbow mo, pag ganyan, yung radial, ito, yan yung epicondyles. Yan yung epicondyles mo. Pag iniikot mo kasi yan, itong proximal mo, ito yung shoulder mo, di ba, nandito. Yung shoulder mo nandito. Pag iniikot mo tong arms mo, naapektuhan niya yung shoulder dun sa taas. So, lagi siyang ginagalaw sa shoulder. So, ayan. Pagka ka naman, balik tayo dito. Pag naka-internal ka, yung epicondyles mo na dinrawing ko kanina, magiging perpendicular to IR. Tapos makikita mo, lesser tubercle. Tapos, proximal humerus introlateral projection. Okay? Next, yung LP, transthoracic Lawrence method. Ito naman yung nakataas yung kamay. Yung nakalateral siya, tapos nakaganito yung tao. Ito yung kamay niya, yung nakaganon, nakarest sa ulo niya. Tapos yung central ray mo dadaan sa kilikili nandito yung IR. Central ray mo dadaan sa sa kilikili niya ganyan. Dadaanan yung thorax. Dadaanan yung thorax. So, ayun. Transthoracic nga eh. So, either left or right lateral yan. Tapos, horizontal yung yung x-ray, central ray mo. Or, pwede ding 10 to 15 degrees sepalad. Okay? Ang makikita mo, syempre, yung proximal humerus mo projected through thorax. Tapos, for trauma to, tapos mayroon kang breathing instruction na full inspiration, syempre. So, tapos ka na sa al. Sa al-isa up. Tapos ka na sa al. Next, itong isa-up. Dati isa-up to eh. Hindi ko ba kung ba't ko na isa-up yan. Tapos ngayon na nire-review ko. Lang pala siya talaga. Ibig sabihin nito is infero-superior axial projection. Pag sinabing infero-superior axial, projection, lahat sila nakaganyan yung tao na yan. Tapos lahat sila, yung kamay isa ganito. Yung affected side, nakaganon, naka-abduct. So, ito yung kamay, hindi naka-abduct na ganyan. Ito naka-abduct. Tapos, yung central ray, infero-superior. So, from inferior to superior, pa ganyan. Papadaanin doon sa kilikili. Tapos, lahat sila, medially. So, papunta dito sa gitna. 'Di ba?
Yung central ray nila papunta sa gitna. So, sino-sino yung mga yan? Tapos, isa pa pala, bukod sa lahat sila, itong isa up, kasi ganyan yung tsura niyan, lahat sila, abducted na 90, lahat din sila, hasoy. Sabihin yan, head away from the side of interest. So, kung ito yung kinukunan natin, ito yung side of interest niya, yung ulo niya nandito. Nandito siya nakaharap. Okay, ayun yung bibig, ayun yung ilong, ayan. Diyan siya nakaharap. Okay? Hasoy. So, sino-sino ba yung mga ganyan? Kanino natin makikita yung mga ganyan? Una, kay Lawrence. Itong patient nakasupine. Kay Rappert lang yung supine din. Kay West Point lang yung nakadapa to. Nakadapa. Okay? Tapos, ayun o. Ito, lahat yan, diba, nandyan? Lahat yan nandyan. Ipa-plus mo lang. So, si Lawrence, abducted, 90 degree, hasoy, tapos, hand is, rotated externally. So, habang nakaganyan siya, itong hand niya, naka-rotate externally. Okay, so, paano yung kamay niya? Parang nakaganyan yung kamay niya. Kasi kung hindi yan nakaganito lang yan, kung normal, tapos nakaganyan na. Parang ganun. Kasi kung internal, ganyan, external, diba? Kung internal rotation, di ba pa ganun? Internal, ito, external. Okay. So, yun yung hand niya, naka-external rotation. Tapos, yung head and shoulder and elbow niya is, elevated 3 inches. Okay. Si Rappert lang naman, paano yung pagiging ganito niya? Si Rappert Long, hindi siya nakahiga. Yan si Rappert Long? Si Rappert Long, ay hindi, nakahiga din pala. Nakahiga si Rappert Long, tapos, yung niya, kung ito, yung ginawa ko kanina, external rotation lang. Ito, exaggerated external rotation. No? Exaggerated external rotation ng arm. Buong arm naman na yung, kanina hand lang. Ngayon po, buong arm na. External rotation. Okay? Tapos, etong, TP na to? Hindi ko alam nga ni TP, pero nasa down eh. Wait lang, pause ko. Ano lang pala yun? Thumb pointing down. Syempre, in external, rotate mo. Yung thumb mo, mapupunta talaga sa down, diba? So, dito lang yan. Ito lang yung kinokontrol mo dyan. Itong kamay na to. Yung naka-abduct. Tapos, dito naman sa West Point, itong tao na to, nakadapa na yan. Tapos, yung arms niya, nakalaylay ba doon sa edge ng table? No, nakalaylay sa edge ng table. Tapos, yung shoulder niya, elevated, 3 inches. So, yung sinasabi ko nakalaylay, ito, forearm rested at the edge of the table. So, nakalaylay siya sa edge ng table. So, okay na tayo dyan sa posisyon na i-imagine nyo na. Next na tayo yung sa kanilang central ray. Ayun, ginawa ko ng color red para mas maano. So, dito, horizontal daw or merong range, pwedeng 15 to 30 medially. Dito din, horizontal din, pero hindi na tinanggal na tong range ng 30. Ginawa na lang siyang 15 medially. Ito naman, ito 2, diba ang natin dyan, 25 AM kay West Point. So, ayan, 25A anterior, tapos 25M medially. Pwede ka mamamili dyan. Okay? So, si Lawrence, ulitin natin. Si Lawrence, 15 to 30 medially. Kay Rappert lang, tanggalin mo na tong range. 15 lang siya. 15 medially. Kapag kay West Point, 25 AM. So, 25 anterior, 25 medially. So, anong makikita? Kay Lawrence, parehas lang nitong transthoracic nyo. Proximal. PE siya, no? Proximal humerus. Ito din, proximal humerus. Pero hindi na projected sa thorax. Proximal humerus lang. Okay? Next, yung kay Rappert Long, makikita mo yung coronoid. Coracoid. Coracoid din kasi shoulder yan eh. Yung coronoid nasa elbow. So, ito, coracoid process pointing anteriorly.
ano to? Lesser tubercle in profile. Okay, lesser tubercle in profile. Then next, ito na, yung ano, Hill-Sachs defect, makikita mo dyan kay Ruffert Long. Kasama siya dun, diba? Meron tayong ano ng Hill-Sachs, diba? Meron tayong mnemonics sa Hill-Sachs. Kasi ilan silang merong Hill-Sachs? 4. So, si Ruffert Long, tatandaan nyo ito, yung sa Hill-Sachs defect, ito yung mga merong Hill-Sachs defects. Tandaan nyo yung mnemonics natin na Rogas. Okay? Sino-sino sila? Si Ruffert Long, si West Point, si Guard, si Striker Notch. Lahat yan, nagpapakita ng Hill-Sachs defect. Okay? So, next na tayo. Speaking of West Point, ayan na siya si West Point. Humeral head, ang makikita mo kay West Point, humeral head free of super imposition of coracoid process. So, yan makita mo si humeral head. Tapos, meron din siyang Hill-Sachs defect si West Point. So, tapos ka na sa ISAP. Nakakailan ka na? Kakadami ka na kasi 1, 2, 3, 4, 5. May 5 pa. So, sa Al-ISAP, tapos mo na tong Al-ISAP. Ito ka na sa CPA. So, CC na tayo, which is tatlo. Sino yan? Si Clements. So, si Clements na kaya, ayan. Minodify niya kasi tong ISAP. Yung tatlong ISAP, minodify niya. Ito. Sabi niya, hindi naman kasi lahat kayang gawin to. Lalo yung mga abdak-abdak na yan. Okay? So, ayan. Minodify niya lang naman konti. So, ayan. Tatandaan mo, si Clements, isang tao lang, pero, isa. Tatlong projection yung ginawa niya. Tatandaan mo na lang din tong isa kasi, yung I dyan is ISAP, S, SIAP, binaliktad niya. Tapos, gumawa rin siya ng AP, ASIAL projection. So, ayan. Isa-isayin na natin yun, yung modification niya. So, dito, anong minodify niya dito? Lahat ng ISAP na yan, supine. Dito, kay Clemens, ginawa niyang lateral recumbent. Naka-lateral recumbent si Naka-abduct pa din, pero lateral recumbent na. Tapos, yung niya, central ray niya, horizontal or 5 to 15, mababa lang, no? 5 to 15, tapos medially. Actually, horizontal lang sana talaga yan, kung kaya i-abduct. Pero kung hindi daw kaya i-abduct ni patient, saka ka lang magagawa nitong 5 to 15 medially. Okay? Anong mapapakita? Tatlong joint makikita dyan. Yung acromioclavicular, tapos itong scapulohumeral, glenohumeral joint. Tatlo makikita mo. Kailan ginagawa to? Kapag hindi kayang gawin ni patient yung Ruffert Long saka West Point. Kasi nga nakasupine eh. Dito kasi lateral recumbent. Okay na? Next naman, gumawa rin siya ng kabaliktaran nito. So, isap ito SIAP. Ito naman, superior, inferior. Diba kasi kanina, itong mga isap natin, galing sa baba, pag ganun yung central ray. Dito naman sa SIAP, babaliktaran, galing naman dito yung central ray, pababa naman siya. Pababa. So, ayun. Sa SIAP, paano gagawin yan na sa SIAP, nakasited yung pasyente. Hindi naman yung nakahiga na ganun. Nakasited, tapos, yung ito itsura nyo. Yan o. Yan, ganyan si kuya, yan. Yan ang itsura ng SIAP. Nakaupo. Tapos, elbow flex, 90 degrees, tapos, 5 to 15 pa din, towards elbow yung kanyang central ray. Pag si patient na naman daw, kasi itong gagawin nyo, elbow flex. Pag hindi na naman kaya ni patient mag-elbow flex, saka mo lang itong range na to, tataasan mo. Mas hindi niya kaya mag-elbow flex, mas mataas yung angulation ba. Okay? Anong mapapakita dyan sa SIAP? Ang mapapakita dyan, relationship between proximal end ng humerus sa kanang glenoid cavity. Yun yung makikita sa SIAP. Next, yung last na ni Clemens is yung APAP.
Eto, pwedeng upright, pwedeng pwedeng upright, pwedeng, let's see, upright or supine, tama ako. Upright or supine, tas tatandaan mo lang, yung scapulo-humeral joint, naka-center sa IR. Tapos, ang kanyang central ray, wala nang arte-arte na ganito. Basta, 35 degrees sepalad. Dinadiagnose naman ito is yung posterior dislocation. Okay? Ng, ng humeral head mo siguro, humeral head mo. Posterior dislocation. Okay ka na dyan kay Clements. Okay ka na. So, yan. Nakakailan ka na? Dito. Meron ka ng, sa 10, meron ka ng isang, AP, isang lateral, 3. So, 5 na yon. Tapos, 3 ulit, nakaka-8 ka na. So, meron na lang 2. Last 2 na lang. So, sino yan? Yung sa PA na tayo. Isang P, isang A. So, ito yung P. Yan. Kilala natin to as cap Y. Pero, ang projection ni cap Y ay, ano projection si cap Y? PA oblique projection. So, pag PA oblique, syempre, ang position ni patient mo, raw or law. Either nakalaw o raw ang kanyang, yung pagka, oblique niya, yung, syempre, yung mid-coronal, plane niya, is 45 to 60 sa IR. So, ayan. Yung makikita mo doon ay ang Y na yan. Makikita mo tong Y na to. Diba? Sino yung mga samahang 45 to 60? Kung saan mo makikita tong Y na yan? Ito sila. Ayan. Samahang 45 to 60. Y. Ayan. Si Scap Y. Tanda mo na lang si SNAS. SNAS. Samahang 45 to 60 SNAS. Scap Y, si Near, si Alexander, saka si Scaplat. Okay, lahat yan, ang pagka-oblique nila is 45 to 60. Next, anong makikita mo ka Scap Y? Makikita mo daw yung shoulder dislocation. Pag anterior, subcoracoid. Okay? Pagka posterior, subacromion. Bakit? Kasi, ayan yung Y mo, ito sa Y mo, ito yung posterior, ang posterior si acromion. Walang tinta. Ang posterior mo, sino? Si acromion. Ang anterior mo, si coracoid. Ngayon, sa normal na pag walang dislocation, yung humeral head mo, nasa gitna niyang Y na yan. Ngayon, pagka nagkaroon ka ng trauma, napunta dito yung humeral head mo sa baba nitong coracoid. Ang tawag dyan, anterior dislocation. Kasi dito napunta eh. Paano naman pag yung humeral head mo, nabangga ka, tapos yung humeral head mo nakita sa x-ray, nasa ilalim ng acromion, ayun na. Alam nila na posterior dislocation yun. Kasi nasa baba nung acromion. So, ganun siya tinitingnan. Okay? Okay. Yan yung scap Y. So, tapos ka na sa P. A ka na. Yung last na is itong striker notch. Ito yung sakit ulo pose. Okay? Then, ang tatanda mo lang dyan, 10 degrees sa palad yung kanyang CR. Ang makikita mo din dyan is postero-superior and postero-lateral aspect ng humeral head. Saka, heel sac defect. Yun ang makikita mo. So, yan na yung shoulder. Then, plus na lang siguro tong shoulder trauma. Pagka shoulder trauma, tatandaan mo yung New York Lawless near guard. So, yung mga ginagamit sa shoulder trauma is yung neutral rotation, Scap Y, Lawrence near sa guard. Actually, ito si guard. Pagka acute shoulder trauma, si guard yan. Heel sac defect ulit, Rogas, Rappert Long, West Point guard, and striker notch. Samahang 45 to 60 is SNAS. Okay? SNAS. Scap Y, Near, Alexander, and Scaplat. So, yan yung lahat ng sa shoulder.